afternoon mga ka-vlog. So, my video for today about sa mga barbero o yung mga baguhang barbero. Yeah. Tips ko lang sa mga baguhang barbero ay huwag tayo maging mayabang at huwag tayo masyadong tawag dito, magmamagaling lagi sa sarili. Pag may natutunan ay sobrang galing. At number 2, stay humble. At number 3, marunong tayo respeto sa sarili natin para pagdating naman sa mga client, marunong din tayong bumispeto yan. Tsaka kailangan customer service. Yan, number 2. Yan, pagpas ng client, pagpuksan natin po at i-grade natin ng sir, good morning po, good afternoon. Yan, ang tips ko sa inyo. Yan din, huwag tayo palagi nakasimano. Yan. So, kasi yan ang dapat natin gawin para sa ating mga client. Kailangan maging tayo magalang. Siyempre. Saka kung magtuturo tayo ng client, magtuturo natin sa phone. Wow, sa dali. Ganito, sir, hindi po kayo. Ganito, hindi pwede yung sa kanila kasi di maganda tingnan. Diba? So, yan ang tips ko sa mga barbero. At saka huwag tayo mayabang na pagka may alam tayo, palagi natin sasabihin, alam mo yan, alam mo yan. No. Hindi. Huwag natin palagi talaga natin alam. Sasabihin natin, ako po ay may alam, pero may mas matutunan ako. Yan sa isang bagay na yan. Kasi tangin po yun. Wala din namin yung successful na matutunan. Marami ko yung barbero ngayon. Ako, marami akong experience sa trabaho ko. Pero ako naging mayabang kaya siguro binigyan ako ng God. Nandali ko ng mga blessing na simple lang. Yan. Bali nakakadalawang oras na ako. Nag-start ako noong March 2023. So March 2024 meron na akong dalawang shop. Yan. Kaya ang payo ko lang sa mga barbero. So yan, dito tayo sa barber chair. Palagi tayong active, siyempre. Palagi tayong smart sa client. Kailangan, palagi tayong alerto. Kasi mahirap yung pag-upo ng client, ay hinahanap pa si barbero. Kasi natutulog yun, napakapangit yun. Kahit maliit ang ating shop, kailangan gawin natin bilang professional. Huwag na natin gayahin yung sa labas na nakikita nyo na hindi naman lahat na natutulog sa upuan, nakatakas ang paa, ang daming buhok sa floor. Dito sa aking barbershop, never kayo makakita ng mga tambak na buhok, kung makikita nyo. Yan, walang buhok yan. So, kasi ang ugali ko, may tagawalis talaga. Kung wala naman tagawalis, pagpapatak ng buhok kung pag winawalis ko yan. Kasi yun ang importante, maging malinis tayo. At saka, kailangan, marunong din tayo makipag-communicate sa client. Number 1, alamin natin ang pangalan. Kung taga saan. Number 2, pintuhan natin kung saan kayo pwede magpintuhan para makuha natin ang loob. Alamin natin ang pangalan para hindi tayo palagi sir ng sir. Kasi maraming sir. Ito po sa Pispulato, magandang umaga po, magandang tanghali po. Hello, ganun lang po. So yan, at tapos maging lang tayo, malinis, mabango, palaging blooming, handa tayo marap sa client. At pagbuksan natin ang pinto, i-greet natin sila, naka-smile, huwag tayo nakasimangot kasi kung wala ang client, hindi tayo magbubuhay. Hindi magbubuhay ang shop natin. Customer is always right.
kahit tayo nasa palengke, na barbershop o etc. Turo-turo kung tawagin, hindi lang dapat maging professional tayo. Yan ang tips ko sa mga barbero. Kasi ang dami nagbablog, sobrang yabang. Pare-parehas lang daw, no? Hindi pare-parehas po, Dupe. Kasi napagdaanan mo na yan. Kaya naman tulos, nanonood ako hanggang sa mga achieve ako ng ganito. May kanya-kanya sistema, pero tamang proseso talaga. Kung makikita yun, yung mga pinupost sa vlog na nilalagyan ng ipit. Kasi kung isusurkat doon natin, yung gupit natin is hindi natin makukuha ang tamang pattern ng pagbiblend. Kasi iba, shortcut, ang naranasan ko po yan, hindi ko na kailangan i-detalye. Kasi iba kasi sabihin ako mayabang laang. So yun, kung ano ang basta respect din natin, kung ano yung kaalaman ng iba, sa pag-respect na rin, pero pag tayo palagi mayabang, hampol, kung hindi alam, karuan natin. Kasi napakarami ngayong barberong lumalabas sa sobrang yabang na. Sa totoo lang, ako nakikita ko yan sa Raul ko, kasi palagi yung tatanda, pagka barbero sa sobrang yabang, hanggang dyan lang yan sa pagyari pa. Ang kailangan nyo, huwag kayong magmayabang, palagi kayong magmasets sa mga kasama nyo na marunong, palagi kayong tumingin kung ano yung tamang gupit at pag-aralan nyo, palagi kayong magtanong. Kasi walang mawawala sa iyo, palagi kayong magtatanong, mas may madadagdag sa iyo, yun ang pinakatilis ko sa inyo. Kasi iba na ngayon kaysa doon. Doon, uso lang plata, clear. Pag hindi ka marunong magplata, hindi ka makakapasa. Ngayon, pag hindi ka marunong mag-blend, mag-feed, mag-high feed, low feed, mid feed, mullet, marami etc. ang gupit ngayon, so kailangan pag-aralan mo. Kasi yun ang pinaka-importante ngayon. Mag-apply ka through abroad, hindi hinahanap ka ng plata. Moderno na ngayon. Pero ngayon, titignan nyo ha, isa lang naman talaga kailangan dyan, pag-aralan mabuti. Huwag puro hambog. Yan. Marami pa akong tips. Big plate, number 1. Palagi magpalit. Yun ang the best. Palaging malinis ang suot, palaging hugasan ng supply, palaging hugasan ng gunting, at palaging maglagay ng alcohol yan. Okay mga kapag, so may na-share ako konti at sana nakatulong ako kahit pa paano. So yan po. So yan, ikot ko po kayo sa aking second branch dito. So pasamantala lang itong ganito kasi bigla naman ito pag-deo ko na shop kasi nakita ko lang itong pwesto na ito na ayos naman. So i-paper ko rin ito. Kung makita nyo mga ka-vlog, diba? Tamang linis lang siya, tamang simple shop. Wala pa siyang counter pero lalagyan ko na rin ito. So ayan, makikita nyo. So maraming salamat mga ka-vlog, mga idol. Sana may na-share at may naitulong ako sa mga kapwa natin mga barbero. Yan. So ingat-ingat po tayo at God bless. Maraming salamat po. Bye-bye.